Mga idol at kabayan, breaking news! Mga Pilipino hindi aatras at masisindak sa China. Pilipinas nagsagawa ng live fire drill sa Scarborough Shoal. Nagpakita ng puwersa mga barkong pandigma na BRP Jose Rizal FF-150, BRP Ramon Alcaraz PS-16 at BRP Tarlac LD-601 sa isa sa mahalagang teritoryo natin sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard kumpirmadong bibili ng mga bagong armas para sa mga barko nito. Ayon sa inilabas na invitation to bid, nangangailangan ang Philippine Coast Guard ng pag-supply, delivery at installation ng 30mm remote control weapon station na may pondong umaabot sa mahigit 406.7 million peso. Wow na wow! Isang barko ng Amerika na naglalaman ng daang-daang libong bareles ng jet fuel binangga ng isang barkong malapit sa United Kingdom. Duda ang mga eksperto kung ano talaga ang nangyari. Ito ba ay sinadya o isang aksidente? Norway tumiklop sa Amerika matapos sabing hindi susuplayan ng fuel ang puwersang pandagat ng US Navy. Norway Defense Minister binawi ang kumakalat na mga balita. Tuloy ang pag-supply ng Norway ng fuel sa mga sasakyang pandagat ng hukbong dagat ng Amerika alinsuno sa kanilang defense cooperation sa Estados Unidos. Slovenia Foreign Minister nasa Pilipinas at kinikilala nito na merong West Philippine Sea. Pilipinas, ipinakita na hindi ito natitinag o nasindak sa puwersang ipinapakita ng China sa West Philippine Sea. Sa katunayan, ayon sa Philippine Navy nitong Martes, nagkaroon ng simultaneous gunnery exercise ang mga barkong pandigma ng Pilipinas sa timog silangan ng Bao de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, ang BRP Jose Rizal FF-150, BRP Ramon Alcaraz PS-16, kasama ang landing dock na BRP Tarlac LD-601 ay sama-samang nagsagawa ng iba't ibang maneuvers at communication drill kahapon, kasampu ng Marso taong kasalukuyan sa itinuturing na pinakamahalagang bahagi ng bansa, ang Scarborough Shoal. Ang isinagawang live fire drill ay ginawa ng mga barkong BRP Jose Rizal FF-150 at BRP Ramon Alcaraz PS-16. Kahit anong lakas ng mga alon, ipinakita ng mga barko ng Philippine Navy ang kanilang pangako na panatilihin ang kanilang kahandaan sa anumang hamon ng karagatan. Isang patunay na ang Bao de Masinloc ay hindi tinalikuran, iniwanan at nasakop na ng China. Ito ay patuloy at manananatiling sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Sa ibang balita, kumpirmado mga kabayan, mga barko ng Philippine Coast Guard aarmasa na ayon sa inilabas na invitation to bid ng Philippine Coast Guard nitong ika-25 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon sa proyektong nakasaad dito, nangangailangan ang Philippine Coast Guard ng pag-supply, delivery at installation ng 30mm remote control weapon station para sa Philippine Coast Guard na may budget na 406,700,000 peso at kailangan itong ma-deliver 20 buwan matapos matanggap ng nanalong kumpanya ang notice to proceed. Ang mga makabagong armas na ito ay malaki ang maitutulong sa mga barko ng Philippine Coast Guard tulad ng BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701, BRP Melchora Aquino MRRV 9702, BRP Gabriela Silang OPV 8301 upang magkaroon din ito ng lakas at puwersa na pwedeng magamit sa oras na kinailangan ito sa kanilang mga misyon pati na sa depensa. Isang barko ng Amerika sumabog at nasunog, dala ang pinakamahalagang mga jet fuel para sa mga eroplanong mandirigma ng US Air Force matapos itong banggain ng isa pang barko. Ang barkong MV Stena Immaculate dala ang napakaraming military jet fuel na umaabot sa 220,000 barrels at marine diesel habang ito ay nakaangklas sa North Sea sa silangang baybay ng England. Binangga ng isang Portuguese cargo vessel. Ang MV Stena Immaculate ay bahagi ng Marine Administration Tanker Security Program na sinusuportahan ng US military operation sa panahon ng digmaan o national emergency. Patuloy pa rin nasusunog ang dalawang barko sa nasabing karagatan. Sakay ng Stena Immaculate US oil tanker ang nasa 36 na mga crew at ligtas namang nailikas ang mga ito. Ang 13 naman na mga crew ng Portuguese cargo vessel ay nailigtas at isa pa ang nawawala sa kasalukuyan. Ipinagtataka ng mga eksperto kung bakit nangyari ang nasabing banggaan dahil meron namang radar ang nasabing Portuguese cargo vessel habang nakatigil naman ang nasabing US oil tanker. Hindi pa matukoy sa ngayon kung ang nasabing pagbangga ay sinadya o isang aksidente lamang. Ano kaya sa tingin niyo mga kabayan? Ano kaya ang magiging epekto nito sa puwersa ng Amerika na nag-ooperate sa Europa? Matatatandaan na isa sa mga Norwegian firm ang nagpahayag na kamakailan lamang na itigil nito ang kanilang pag-supply ng fuel sa mga military assets ng Estados Unidos na nasa puerto ng Norway matapos ang nangyaring bangayan sa pagitan ni President Zelensky at President Donald Trump. Pero kalaunan tumiklop din ang Norway. Ninilaw ng Norwegian Defense Minister na ang pag-refuel sa puwersang pandagat ng Amerika ay tuloy-tuloy. Dagdag pa nito, ang lahat ng mga pangailangan at suporta ng Amerika ay naibigay
ibigay ng Norway na isa ring miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Anya ang Amerika at Norway ay mananatiling malapit at malakas ang kooperasyon sa depensa. Sa ibang balita naman, Slovenia, kinikilala ang West Philippine Sea bago ang isang makasaysayang unang pagbisita sa bansa. Pinagtibay ni Slovenian Foreign Minister Tanja Fajon ang suporta ng Slovenia para sa Pilipinas sa West Philippine Sea at nanawagan sa mga estado na sumunod sa 2016 Arbitral Award. Ayon sa Foreign Minister ng Slovenia, ipinahayag nito ang kanyang solidong suporta sa Pilipinas sa kinakaharap nitong mga hamon sa seguridad sa South China Sea and I quote, more precisely in the West Philippine Sea unquote. Ang pagkilala ng bansang Slovenia sa West Philippine Sea ay isang patunay ng tagumpay ng Pilipinas at mga Pilipino laban sa iligal na pag-angkin ng China sa buong South China Sea. Isa rin itong patunay ng West Philippine Sea ay nakikilala na ng iba't ibang mga bansa sa mundo. Slovenia firmly supports the negotiations aimed at reaching an ambitious and comprehensive free trade agreement between the EU and the Philippines, and we are both advocates of close cooperation between the EU and ASEAN, which we highly value. We believe that this cooperation is even more important in the current international situation. The geopolitical position of ASEAN and the Philippines also brings with it some challenges. And in this regard, I would like to express, as the Secretary mentioned, our full solidarity with Philippines over the continuing incidents in the Philippine Exclusive Economic Zone. Dangerous maneuvers in this maritime area, which we have witnessed in recent years, are disturbing and run contrary to UNCLOS. For Slovenia, respect of international law, including UNCLOS, as well for the International Arbiter Awards, is of paramount importance. And we speak from our own experience. We call upon all states to conduct their maritime activities in accordance with UNCLOS and to settle their maritime disputes peacefully and free from coercion. And maintaining a free, secure, peaceful and stable South China Sea should be a priority for all. In addition to discussing the South China Sea, West Philippine Sea and the West Philippine Sea, Secretary Manalo and I Laban Pinas.